Kuya, uminom ka muna ng gamot mo. Kuya, gusto mo dali na kita sa ospital ngayon? Para alam naman natin kung anong nangyayari sa'yo. Arian, saan tayo kukuha ng pera? Alam mo namang wala tayong kamag-anak na tutulong sa atin eh. O kaya, ibenta natin yung manok mo. Oo nga kuya, mukhang malakas pa naman pumalo yung pula. Tina, wag na lang. Di bali nang magkasakit ako. Wag lang mawala yung mga manok ko. Kuya, may lagnat ka pa rin? Kuya, ang taas pa rin ang lagnat mo. Kuya, ilang araw na yung lagnat mo ah. Ate, dali na kaya natin siya sa ospital? Kaya nga pala ako narito, may sasabihin ako sa inyong importante. Importante? Ano naman yun? Nagpunta kasi sa bahay namin si Carmer eh. Yung girlfriend ko, yung kuya niya kasi nagtatrabaho sa ospital. Ang sabi, nasa ospital daw si Eman. Ano? Nasa ospital si Eman? O ate, anong balita to sa loob? Wala yung nurse pero nakita ko dun si Eman, mukhang okay naman siya eh. Ano sabi sa'yo ni Eman? Di ko siya nakausap eh, nagpapahinga. Pero babalik ako mamaya para tanungin sa nurse kung makakalabas siya mamaya. Sana okay lang siya. Hindi man lang niya ako tinawagan na nasa ospital na pala siya. Eh baka hindi na talaga niya kaya di na siya nakatawag. Ah, ganun ba? Sana makalabas siya ngayong araw. Makakalabas yun kung may dala siyang pera. Eh paano kung wala? Eh di problema na naman natin yan. Yun nga eh. Kaso ate, di ko alam kung may pera yun. Di naman siya nagsasabi sa akin pag may problema siya. Sige na nga, babalik na ako dun, baka nandun na yung nurse eh. Sige ate, ingat ka. Ang tagal naman lumabas ni Ate Abby. Magdadalawang oras na. An! Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Doon lang ate, kumain lang ang kwek-kwek sa tabi-tabi. Alam mo na mga ospital yung pupuntahan natin kung saan ka pa pupunta. Di ka ba nag-aalala sa kuya mo? Sorry na ate, nagutom kasi ako. Maaga akong malis kanina para maghanap ng tricycle na sasakyan natin. O sige na, sige na. Susunod kasi, magsasabi ka para di ako nag-aalala. Oh, kaya na pala sila eh. Ang kuya mo nakalabas na. Oh babe, buti pinayagan ka makalabas. Okay ka na ba? Eh sabi naman niya, kaya naman niya, gusto niya na umuwi sa bahay. Ayun naman pala eh. Eh di tara na, uwi na tayo. Tol, Jex, kamusta ka na? okay Ano lang po. natin? Ba't naligaw ka? Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Oo naman, tol. Eh ano ba yung pag-uusapan natin? Bala ko sanang itanong yung about kay Angel eh.
Diba, umuwi siya ng probinsya para alagaan yung lola niya may sakit. Plano ko kasing sumunod eh. Probinsya? Lolang may sakit? Eh tol, wala naman kaming probinsya eh. Tsaka wala kaming lola na dapat alagaan. Dahil ang mga lola namin, matagal nang patay. Pero tol, yun ang sinabi sa akin ng Angel eh. Ang sabi mo daw, kailangan niyang umuwi ng probinsya para alagaan ng lola niyang may sakit. Jex, may gusto kasi talaga ako sabihin sa'yo. Sabi kasi ni Kuya, kailangan ko daw umuwi ng probinsya. Kasi, sakit daw si Lola. Alam mo naman, ako lang aasahan mag-alaga doon. Bakit parang biglaan naman yan? Sana nung nakaraan mo pa sinabi sa akin para ipaghandaan natin. Paano na tayo, Angel? Paano na yung relasyon natin? Kailan ka uuwi? O uuwi ka pa ba dito? Hindi ko alam, Jex. Siguro, kung makakauwi ako, babalitaan na lang kita. Sige na, mag-e-empake pa ako ng mga gamit ko. Talaga yung batang yan, no? Gumawa pa ng kwento. Dinamay pa ako. Pero sige tol, yung tungkol sa probinsya, sasabihin ko na sa iyo yung totoo. Oo tol, nasa probinsya siya. Pero hindi probinsya namin. Probinsya nung Eman. Tol, sumama na siya dun sa Eman. Yung laging nagpupunta sa amin. Hindi ko akalain magagawa sa akin ni Eman yun. Tol, huling tanong na lang. Sana mapagbigyan mo ako. Alam mo ba kung saan yung probinsya ng Eman na yun? Eh tol, hindi ako sigurado eh. Pero bago umalis si Angel, narinig ko na may kausap siya sa cellphone. Ang pagkakarinig kong pupuntahan nila, Quezon Province. Oh, Angel, ano yung ginagawa mo? Maglalayas ka na? Bakit? Napapagod ka na ba maging pabigat dito sa akin sa bahay? Huwag mo na lang ako pakialaman, Kuya. Di ba ito naman yung gusto mo? Yung mawala ako dito sa pamamahay para wala ka ng pabigat. Buti naman nakaramdam ka na. Pakibilis-bilisan dyan ha. Para naman makaalis ka na. Nang makahinga na ako ng maluwag dito sa bahay. Sino tinatawag? Eman? Hello? Angel, tara na. Oo, sige. Maliligo pa kasi ako eh. Basta, hintayin mo na lang ako. Saan ba tayo pupunta? Sa Quezon, doon sa amin. Quezon? Saan sa Quezon? Basta sumama ka na lang. Bahay yun ang nanay at tatay ko. O sige, sige. Maliligo na ako. Maraming salamat ah. Susubukan ko na lang sigurong hanapin at pagtanong-tanong. Sige tol, wala yun. Mag-iingat ka. Sige tol, salamat. Tol Eman, anong nangyari sa'yo? Bakit ka na ospital? Na-aksidente ka ba sa trabaho? At saka, ano yan? Bakit meron ka ring pula-pula na kagaya nung sa akin? Oo nga kuya, napansin ko rin yan. Di kaya pares tayo ng sakit. Parehas ng sakit. Naranasan mo na ba yung naranasan kong nakaraan na umihi ng dugo? Oo kuya, naranasan ko din yan. Habang nasa trabaho ako, umiihi ako. Biglang sumakit yung puson ko. Hindi ko namalayan, dugo na pala yung lumalabas. Bilis ng oras. Natatapos na kagad ang break time ko. Aray! Aray, aray! Ano to? Ba't dugo lumalabas? Ano nangyayari sa akin? Aray! Sakit ng pusong ko.
Ano kayang nangyari sa atin, no? Siguro, sakit na ng pamilya natin to. At saka, ano bang resulta ng mga lab test mo? Eh di siguro, kung ano yung resulta ng lab test mo, yun din yung sakit ko. Pero kuya, magpa-check up ka pa rin ang sayo. Kasi di naman natin alam kung ano yung sakit mo. Tsaka, di naman tayo sigurado kung pares tayo na sakit. Oh, mga kuya, okay naman pakiramdam nyo. Oh, ano yan? Chikinini ba yan? Mukhang pinapak ka na naman ni Ate Angel ah. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong iniisip mo. Nung umuwi ako dito, may ganito na ako. Ano ba kasi nangyayari sa inyo? Pati si Kuya Jo, may ganyan na rin. Eh wala naman syota yan. Baka pinapak din siya. Yun nga lang, yung mga manok niya pumapak sa kanya. Ano ba yan? Di ko kayo maintindihan mga matatanda. Diyan na nga kayo. Kaya na napapala niyo magkapatid. Mga okay sa laman, ha?